Hi! Hello! And welcome back to my channel. So, kung bago ka sa channel ko, my name is Jennifer and I'm a certified caregiver. So, for today's topic guys, pag-usapan natin ang COE or ang Certificate of Employment. Okay? So, tara guys! Let's go! Okay, so for today guys, pasensya na wala hindi nyo ako makikita kasi medyo busy ang lola mo, marami akong inaasikaso kaya medyo matagal rin akong nawala sa ere. So anyway, for today guys, pagpasensyahan nyo na yung view na nakikita nyo. So yan ang kaya kong ipakita as of now, okay? So anyway, without further ado, let's talk about COE. Okay. So guys, marami kasi akong natatanggap na question about COE. Actually, paulit-ulit ko na lang na sinasagot ito sa ibang mga videos ko. Kaya lang yung iba, nagtatanong din sa mga iba't ibang video sa pinapakita ko about COE. So, I prefer na much better sagutin to sa isang video lang na ang tatalakayin lang natin or pag-uusapan lang natin is all about COE, okay? So, ngayon, unahin na muna natin kung halimbawa, isa kang talagang caregiver na nagtatrabaho ka na as caregiver or old seater na matagal mo nang ginagawa itong trabaho na to at nag-aral ka online. Of course, i-require ka ng COE, okay? Kung mag-a-apply ka for NC2, okay? Now, dun sa mga nag-aral naman ng caregiving sa school or kaya sa mga training center na accredited ni TESDA, of course, yung mga yan, mostly, sila na bahala ang mag-a-assist sa mga estudyante nila sa mga requirements para sa NC2. Pero kung halimbawa kasi, nag-aral ka lang online at mag-a-apply ka for NC2, of course, hahanapan ka ng COE. Ngayon, maraming nagtatanong sa akin, "Ma'am, paano nag-aaral lang ako? Hindi pa naman ako nagwo-work." Ganyan. So, guys, kasi you have to understand na ang NC2 or National Certificate 2 ay ini-issue sa mga taong bihasa sa skill na napili nila. Okay? So, ito ay isang assessment or parang let's say sabihin na nating exam sa mga taong gustong kumuha ng professional certificate katulad ng NC2 na nagpapatunay sa kanila na bihasa sila sa ginagawa nilang skill, okay? Hindi ito para sa mga baguhan or para sa mga beginner. Okay, guys? Now, halimbawa, kung ikaw naman ay, nun nga, nag-aral ka lang sa online, okay? At hindi ka naman nakakapagtrabaho pa as a caregiver. So, much better guys na kumuha kayo ng training, okay? Sa mga accredited training center, okay? I think may mga nagbibigay ng 2 months, 3 months, or I think a month for a training. Yung certificate na makukuha nyo sa training, yun ay valid for TESDA na tanggapin nila in behalf of the COE. So, ang training certificate naman ang tinatanggap nila. Alternative nga sa COE kung wala ka pang experience. So, training certificate as a caregiver ang tinatanggap nila. Okay? So, now, ano pang question about COE? Yun. May mga nagtatanong kasi na sabi nga nila na nag-caregiver sila kaya lang kamag-anak nila, lola nila or nanay nila. Guys, pwede naman yun eh. Pwede naman kayong humingi ng COE dun sa inalagaan nyo kung lola nyo ba yan or nanay nyo or kung sino man nakamag-anak nyo. Okay? So, make sure na mabibigyan kayo ng COE na nakalagay doon ang pangalan ng inalagaan nyo, address, birth date, at saka name and contact number ng magbibigay ng COE para naman ma-verify ni TESDA kung sakasakaling tatawag sila na talagang ikaw naman ang nag-alaga sa mga taong ito. Okay? So,
kasabay ng COE na yan, kung mga kamag-anak mo ang inalagaan mo, syempre, hihingi ka ng barangay certificate na nagpapatunay na ikaw nga ang nag-alaga sa taong ito, na itong taong to ay nakatira sa ganitong address, and blah 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 blah, and so on and so forth. Okay? So, ganun ang process, guys, ha? Ano pa? May mga nagtatanong pa about, ano pa ba yung mga na-encounter kung tanong about COE. Usually naman, puro mga ganun, guys, eh. Yung iba, yung mga namomroblema na hindi sila pa nakapagtrabaho as a caregiver, or yung iba naman, yun nga, nag-caregiver sila, pero mga kamag-anak nila, it's okay, guys. Okay, wala tayong problema dyan. So, nasagot ko na yung mga tanong nyo. Doon naman sa mga OFW, guys, kung halimbawa, DH kayo dyan, okay, at nag-aral kayo sa online, sa TESDA online program, kung makakahingi kayo ng COE na caregiver ang nakalagay sa position nyo, much better, okay? Much better kung ganon. Ngayon, kung halimbawa, hindi naman nila ilalagay na as caregiver ang sa COE nyo, hingi kayo ng recommendation letter na yun nga, na nire-recommend kayo na mag-take ng ganitong training as a caregiver, at tapos kung maaaring ilagay nila rin sa recommendation na okay naman kayo sa pag-aalaga sa bata or kaya sa matanda, ganon, guys, okay? Kasi dito sa Pilipinas, yun ang hinihingi ni TESDA, yung sa COE nyo as a caregiver. Ngayon, ganun nga, kung halimbawa ang case nyo ay domestic helper kayo dyan, so makiusap na lang kayo sa employer nyo, okay? Na mabigyan kayo ng recommendation na capable kayong magtrabaho as a caregiver, okay? Ano pa? Doon naman sa mga nakapag-aral ng caregiving, so I think ang hinahanap lang naman sa kanila ay yung OJT or on-the-job training. So, yun ang ino-honor naman ni TESDA assessment in behalf of sa COE. Kasi wala naman tayong poproblemahin kung nag-aral kayo sa school or accredited centers ng TESDA. Kasi sila naman ang bahalang mag-assist sa inyo pagdating sa assessment. Pero yung mga parang sariling sikap lang sa online, guys, you have to provide kung ano kailangan ni TESDA. Kasi kung hindi nyo provide yon, i-hold kayo sa assessment. Hindi nila kayo isasama sa assessment, meaning ilalagay nila yung documents nyo as incomplete. Okay? So, you have to comply with the requirements ng NC2 assessment. Okay, guys? Again, I will repeat. Okay? Dun sa mga nag-aral lang sa online, yun ang nire-require nila. COE or Certificate of Employment. In behalf of that, kung wala ka, training certificate, mag-enroll ka sa mga training center na kung saan makakakuha ka ng talagang actual training for as a caregiver. Okay? Tapos doon naman sa mga nakapag-aral na before, tapos parang huminto mo lang at gustong magpa-assessment, guys, yung on-the-job training certificate nyo, ino-honor yon ni TESDA. Okay, gets po? Sana medyo maliwanag na yung mga sagot ko ngayon kasi actually, paulit-ulit ko na lang na sinasagot ang mga tanong na ito. Kaya, nag-decide ako na gumawa ng sariling video about sa COE lang talaga na requirements, okay? I hope na gets nyo na. Please, kung may mga ibang tanong pa kayo, marami na akong nasagot about COE. Try to read the comments kasi guys, dun ko din sinasagot lahat ng tanong about sa COE. Okay, guys? So, good luck sa inyo, guys. Thank you for watching. If you have any more question na sa tingin nyo makakatulong ako, please feel free to comment down below in my comment section. And I will try to answer as soon as I get your messages. Okay, guys? So, I wish you good luck. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Thank you. Bye-bye.